May napakagandang kwento tungkol sa isang CEO o may-ari ng isang kumpanya na naghahanap ng magiging manager o supervisor ng kanyang kumpanya. At nauwi ang kanyang choice sa dalawang tao. Parehas silang matalino, parehas silang masipag, at hindi alam ng CEO kung sino ba ang pipiliin dito sa dalawa. Nakaisip na bigyan sila ng pagsubok. Dinala po itong dalawa sa isang restaurant kainan. At pinakain, nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang pamilya, nagkokomustahan tungkol sa buhay nila, sa hilig nila. At pagkatapos po nilang kumain, bumalik na sila sa kumpanya. Kinabukasan, may desisyon na po itong boss. Pinili niya yung isa. At nung pinapunta niya sa office, hindi mo makapaniwala itong napili niya. At tinatanong, bakit ako? Itong kasama ko, matalino din siya, masipag, maparaan. Bakit po ako? At sumagot po ang may-ari, dahil nakita ko kung paano mo tratuhin yung waiter at nagsaserve sa atin sa restaurant. Mas mabait ka kesa sa kanya. There is this beautiful quote or saying that goes, if you are nice to your bosses, but not nice to waiters, you are not a nice person. Ganda po, no? Totoo yun. Kung mabait ka lang sa mga mayayaman, may kaya, sa mga may lakas, authority, kapangyarihan, pero hindi mo pinapansin, initsepwera mo, yung mga maliliit na tao, mga mahihirap, hindi ka talaga mabuting tao. Sino ang mabuting tao? Siya yung mabuti kahit sino ang kanyang kaharap. And I think that is a very important question to ask ourselves every day. Am I a nice person? Am I a kind person? Because, remember this also, my dear friends, God rewards kind and nice people. You can follow Jesus and yet not remain kind and nice. Amen? Pwede po yun. Yung nagsisimba ka pagkatapos, pag pumunta ka sa mall, dahil gutom ka na, gagawa ka ng eksena, sisigawan mo yung manager, yung mga waiter. Pwede po yun. Yung nagdadasal ka, nagnonovena ka, pero sinisigawan mo, minumura mo yung kasambahay nyo. Pwede yun. Na nanonood ka ng homily ni Father Joel, pero pag meron nagpapatulong sa iyo, marami ka pang sinasabi bago ka tumulong. Di po ba? Let us look at our lives. Am I really a nice person? Bakit po ang ating Panginoon tinulungan niya itong centurion? Where in fact, wala naman dapat siyang gawin kasi the centurion was not a Jew. Hindi po dapat nakikipagsalamuha ang mga Hudyo sa mga pagano dahil ang tingin nila sila ay mga marurumi at hindi sila naniniwala kay Yahweh. Meron sila mga sari-sarili nilang Diyos-Diyosan. But Jesus saw something real. And what are these things? 3 things. The centurion had faith in Jesus. Sabi niya, Panginoon, sabihin niyo lamang sa inyong salita, gagaling na ang aking alipin. But secondly, the centurion was humble. Nagpapakumbaba siya. Panginoon, wag na kayong pupunta dito. Kasi ako din po, sundalo. Pag sinabi ko sa isang sundalo ko, susunod. Mas malakas kayo, mas may kapangyarihan kayo. Sabihin nyo lamang, mangyayari ito. Pinakita niyang kanyang pagpapakumbaba. But the third, lest we forget, he was a nice and kind person. Isipin nyo na po na minamahal niya yung kanyang alipin. Noong unang panahon, ang mga alipin parang gamit lang yan. Hindi man tinatrato na tao. Para sa mga may-ari, sa mga alipin, hindi nila kinoconsider yung feelings ng kanilang mga alipin. Gamit lang yan, ginagamit lang yan. Pero tingnan niyo po, gaano kabait itong centurion. May sakit yung kanyang alipin, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan na pumunta kay Jesus, pinapakiusap na pagalingin siya. Yung minamahal nitong may kapangyarihan, hindi lang yung mga kamukha niyang sundalo, hindi lang yung mga pamilya, kaibigan niya, pati din yung nakakababa sa kanya. Let us ask ourselves,
how do I treat those who are lower than me? Paano ko sila kinakausap? Ano bang tingin ko sa kanila? Mag-ingat po kayo. Kasi kala mo, mababa yung taong yan. Hindi mo alam, darating ang panahon, iaangat yan ng Diyos. Dahil anong sabi ng Diyos? Ang mga nagtataas sa kanilang sarili ay binababa. Ang mga nagpapakumbaba, sila'y tinataas. Always be careful on how you treat other people. Baka darating ang panahon, ikaw ay mapahiya. Amen? Isang bagay po na hindi alam ng mga tao tungkol sa akin ay yung isang taon na lang bago ko ma-ordain na pari, ako po ay nagtrabaho doon sa Maynila. Ako po ay nag-handle ng mga condominiums. At ang trabaho ko po napaka-toxic. Kasi nakikiharap po ako doon sa mga customer na may problema sa kanilang mga kondo. Madalas ang problema po tungkol sa utang doon sa mga hindi nakakapagbayad. And I could not forget this one customer that I had habang ako ay nagtatrabaho sa Maynila. Nagbabayad po siya pero walang nangyayari doon sa kanyang kondo. So tinutulungan ko po siya. Nakikiusap po ako sa manager, hanggang po doon sa vice president, pumupunta ako, pinapakiusapan ko po. Pero ito pong babae, medyo impatient, wala pong pasensya. Sinasabi ko naman po, ginagawa kong lahat. Pero nung minsan po siguro na puno, pinagmumura po ako. It was my first time na murahin. Kasi po kahit naman ang aking mga magulang, kahit na naging matigas ang ulo ko nung bata ko, never po nila ako minura. Kahit po nung nag-aaral naman ako, I did my best. Hindi po ako nakarinig ng mura sa aking mga teacher, lalong-lalo na sa mga pare, sa mga formator. Why all of a sudden, I did my best. Itong customer ito, mura ng mura. Ang lulutong nung kanyang mura. At sabi niya, humanda ka. Kasi nasa phone po siya, nasa ibang bansa. Uuwi ako dyan. Magkikita tayo. Makikita mo. Sabi po niya sa akin. Pero sabi ko, Ma'am, baka yung pag-uwi nyo next month, wala na po ako. Bakit wala ka? Sabi po niya. Natatakot ka ba na harapin mo ako? Masisisanti ka na ba dahil sa mga kabalustugan na ginagawa mo dyan? Sabi po niya. Hindi ko po mapigilan ang aking sarili because I am an honest person. So sinabi ko po sa kanya, Ma'am, kasi po next month, magre-resign na ako, babalik na po ako sa seminaryo. Nagpapari po kasi ako, hindi naman po ako permanente sa trabahong ito. Nung narinig po niya na ako'y nagpapari, bumait. Sabi niya, ay ganun ba? Sorry. Dapat sinabi mo sa akin na nagpapari ka. I confess, Father. Sabi niya, hihiya naman ako sa iyo. Diyos ko po, bakit kita minura? Tapos sabi po niya, pag bumalik ka na sa seminaryo pagdasal mo ako. Gusto ko po sabihin sa kanya, kahit ngayon lang po, pagdadasal ko kayo, na magbago na sana kayo. The question is, was that lady a nice person? You are a nice and kind person with your equals and with those who are lower than you. Malalaman mo, isa kang mabuting tao kung nagiging mabuti ka sa mga kapantay mo, nakakataas sa'yo, kahit na nandoon sa nakababa sa iyo. Always be nice. Always be a kind person because it pays to be nice and kind. And where does that reward come? It comes from God. Diba? Sabi ni Jesus, pagkatapos ng buhay natin, meron tayong interview. Meron tayong pagsusulit bago tayo makapasok sa langit. Hindi lang niya tatanungin kung tayo'y naniwala. Pero sabi niya, pinakain mo ba mga gutom? Pinainom mo ba ang mga uhaw? Binigyan mo ba ng damit ang mga lubas? Pinapasok mo ba ang mga walang matuluyan? Binisita mo ba ang mga nakakulong? Yan po ang hahanapin ng Panginoon. Kung tayo ay naging mabait at mabuti, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Are you a nice person? Are you a kind person? If not, be honest. Ask the Lord for forgiveness. But please, be transformed. Magbago ka na habang may oras pa. Huwag kang magsisi.
Kapag mabait ka, may balik sa'yo yan na sobra-sobrang grasya.